Alright, sa punto pong ito, tawagin naman natin si Salima Refra na nasa Sandigan Bayan din. Sam, nasa loob ka ba ng Sheriff's Office? Alam mo, Maris, walang signal sa loob ng Sheriff's Office o mag-ikot sa tabing corridor nito. No? So napilitan na tayong medyo lumayo para lang magkaroon ng signal. Nakapasok na si Senador Bong Revilla doon nga sa Sheriff's Office. Yan matapos yung siguro, I think, 15 minutes na travel mula doon sa likod papunta dito sa Sheriff's Office. Napakarami kasi talagang media at maging yung mga tauhan at kawani ng Sandigan Bayan yung lumabas. No? Kanina, nagtulong-tulong yung mga polis saka yung mga taga-Sheriff's Office para i-block yung mga media at yung publiko nga na makalapit dito kay Senator Bong Revilla. Unang nakapasok doon sa Sheriff's Office yung ilan niyang mga kamag-anak. Pagkatapos noon, yung malaking bulto ng tao kasama na itong si Senador Bong Revilla. Alam mo, Maris, maraming nagkanda basag-basag dito na mga bintana at yung iba nga doon sa mga fire extinguisher kasi sobrang dami at napuno namin yung mga corridors. Kanina, tintulangan yung nangyari at ilang minuto rin bago nakapasok talaga doon sa mismong pinto itong si Senador Revilla. Pagkatapos makapasok ni Senador Revilla, dumating na yung mga kamag-anak at huling nakapasok kasama siyempre ng security. Itong kanyang may bahay, si Cavite Representative Lani Mercado. At ngayon, ang nangyayari sa loob, yung booking process, ilang minuto na inaasahan na natin magsisimula yung pagmamugshot, fingerprinting, at pag-fill out ng booking sheet. Pagkatapos ng Maris, gagawa itong Sheriff's Office ng return of warrant. Itong return of warrant ay iaakit ngayon sa Sandigan Bayan First Division. At itong Sandigan Bayan First Division naman ay gagawa ng commitment order. Sa commitment order, malalaman natin kung saan mananatili itong Senador Revilla. Sa ngayon, nandun sa loob ng Sheriff's Office at maaari siyang manatili doon nga sa detention cell. Maris? So, Sam, medyo ilang minuto pang hihintayin natin bago tuluyang mailabas yung commitment order at malaman kung saan ba talaga siya ipipiit, kung sa NBI or sa PNP, kung saang area? Yes, Maris, hindi lang siguro ilang minuto ito. So, I think mamayang hapon pa yan siguro mangyayari. Kasi yung mismong paglabas lang ng Sheriff's Office ngayon, pahirapan. Kanina nagagalit na nga itong si acting Chief Sheriff Albert de la Cruz sa amin sa media. At nakikiusap na nga siya na yun nga, tulungan. Pero ang dami talaga namin So, mahihirapan ngayon siguro iakyat yan yung return of warrant muna. Tapos, saka lang makakagawa ng commitment order at hintayin din ulit, siyempre, yung firma ni Associate Justice Efren de la Cruz. Pinapayagan ba yung mga kamera doon sa loob ng Sheriff's Office para makunan itong mismong actual na booking procedures na ginaganap? Sam? Alam mo, Marisa, doon lang kami sa labas. May malaking bintak na doon na makikita mo yung opisina. Ngayon, hanggang doon lang talaga sobrang liit din kasi ng Sheriff's Office. Although kanina may mga nagpumilot na mga cameraman at photographers na makapasok. Pero talagang mahigpit. Pinalabas din. Halabas talaga, Marito. Pero meron tayong mga cameras doon. Unfortunately, wala tayong signal talaga kasi nasa gilid yan at medyo baba ng building. Pero sana, sabi sa atin ng mga taga-Sheriff's Office, kung pwede daw sanang doon sa may bandang bintana, mailagay at maisagawa itong booking process na gagawin nila. Pero depende pa rin yan sa desisyon ng Sheriff at siyempre ng Sandigan Bayan. Maris? Habang hinihintay yung commitment order, Sam, so dyan muna i-hold si Senador Bong Revilla. Nakita kasi natin yung opisinang yan at nakita natin yung detention facility. So kailangan ba talagang ipasok siya doon sa loob ng kulungan o pwedeng dyan lang muna siya sa office? May holding area din dyan Yung isang opisina, yung isang parang kwarto sa loob ng Sheriff's Office. Pwede bang doon muna siya at pwede ba siyang samahan ng kanyang may bahay at ng kanyang pamilya o kailangan paalisin na rin habang hinihintay yung commitment order? Hindi naman gano'n na Marizo. Katunayan, kasama pa niya yung mga kamag-anak niya at kanyang pamilya. Nandoon pa rin sila sa may holding area. Actually, medyo marami-rami din itong mga kamag-anak at taga-suporta. Well, hindi naman lahat taga-suporta, mga kaibigan
ni Senador Revilla na nakapasok doon sa sheriff. I think siguro mga give or take 15 to 20 people din yung nakapasok. So doon muna sila sa buong opisina at pagdedesisyonan kung ano yung mangyayari kung ipapasok nga ba talaga sa detention cell. At medyo maaanilag from the window na kung saan nakapwesto yung mga camera, yung detention cell. Kung sakali mang maipapasok, makikita din naman yan ng ating mga camera. Ngayon, also, dadagdag ko lang, no? Dumami itong mga taga-CIDG na nandito. So, I don't know kung anong indication nito, kung meron na bang prior arrangement. Pero ang sinasabi sa atin dito, ang korte o ang Sandigan Bayan First Division pa rin na magdidesisyon kung saan ita-turn over sa Senador Revilla. It's still either PNP or NBI. Pero right now, nakita natin yung pagdami ng mga tauhan ng CIDG dito sa Sandigan Bayan. Maris? Sam, sa ngayon, nasa ang proseso na ng booking procedure itong si Senador Bong Revilla? Alam mo, Maris, hindi na natin. Ngayon, Yes, Sam? Alright, mukhang naputol po ang ating linya ng komunikasyon kay Sam.